Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. O Panginoon, kay buti mo sa amin. Buhay mo ay inialay upang kami ay maligtas. Walang ibang pangalang ibinigay sa langit man o sa lupa, kundi pangalang Jesus, ang aming tagapagligtas. Kaya purihin natin si Jesus.
Panginoon, kay buti mo sa amin. Buhay mo ay inialay upang kami ay maligtas. Walang ibang pangalang ibinigay sa langit man o sa lupa, kundi pangalang Jesus na aming tagapagligtas. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Sino man sa Kanya'y lumapit, kailanman di niya tatanggihan. Sino man sa Kanya'y manalig, ay may buhay na walang hanggan. Purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Nag-iisa at banal na Diyos. Banal na Diyos. At banal na Diyos. At banal na Diyos. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus po sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. Ayan. Magandang umaga mga kapatid. Ayan, ngayon pong araw na ito, it's Chris Talk Tuesday. Kaya nakita niyo po yung ating opening number ay mga bata muna. Para naman po mapasaya ang araw natin, ng ating mga bulilit. Yan. Ngayon naman po, dadako na po tayo kaagad sa ating verse of the day na ibibigay sa atin ni Sister Jam. Thank you, Lord. Ang verse of the day po natin ngayon ay sa Matthew 7, verses 24 to 25. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house. And it did not fall, for it was founded on the rock. Ayan, thank you, Lord. Ang nakita ko po kasi dito na pinaparating sa atin ni Lord, yung analogies na una, yung wise man. Kapag tayo ay mga Christians na sumusunod dun sa Word of God, para tayong, yun nga, yung wise man na marunong sa buhay. Hindi lang po sa, hindi lang spiritually, but pati yung everyday living natin. Talagang bibigyan tayo ni Lord ng wisdom kapag sumusunod tayo at nakikinig tayo sa Kanya. Pangalawa pong nakita ko yung sa bahay, yung house. Yung house kasi, di ba po, may blueprint yan eh. Hindi pwedeng wala. Parang sa tao, ang blueprint natin, yung buhay natin. Na maaring may mga pangarap tayo, may mga dreams tayo. Mula pagkabata hanggang lumalaki, pwedeng nag-iiba siya, pwedeng nababago, pwede rin may nadadagdag, may nababawas. So talagang kapag may mga pagkakataon na nababago siya kasi depende din doon sa lagay ng lupa na tatayuan mo, di ba? Kapag po kasi mahina yung lupang tatayuan mo, talagang wala, magka-crumble yung bahay. Tsaka minsan may mga pagkakataon na kapag mali yung tinungtungan mo, maa-alter yung bahay. Kunwari, kapag
nasa tabi ka ng ilog, after ilang years, hindi natin alam kung matutuyo yung ilog or mag-e-erode yung lupa na kinatatayuan ng bahay natin. So, ayun. Next po, yung ating rock, si Jesus Christ, syempre. Sino pa ba naman? Walang iba. Kasi ang bato, hindi siya basta-bastang rurupok. Hindi siya, kumbaga, through the test of time, yung seasons na nag-iiba, whether andyan yung storms, yung sunny days, hindi siya basta-bastang magiging abo. Parang ganon. Yung seasons naman, or yung weather, or yung mga floods, yan, sunny days, pwedeng ito yung lagay ng buhay, mga sitwasyon natin sa buhay, na iba-iba. Pero ang maganda, sabi nga niya, sa atin bilang Kristiyano, yes, walang guarantee na hindi tayo makaka-experience ng bad things, pero we are assured that Christ is with us. So kaya nating mag-stand against anumang sitwasyon na meron tayong pagdadaanan. Alam natin, kasama natin si Lord. So sabi nga, when we decide to follow Christ, we know we are safe because we are secured in the knowledge that in everything we go through, He is with us and He will never leave us because His love endures a perfect tas He set a perfect blueprint para sa bawat isa sa ating Kristiyano na sumusunod sa Kanya. Nakita ko rin po dito yung vocation, yung calling. Kasi kapag yun nga, kung sino yung sumunod doon sa pinapagawa ni Lord, ibe-bless niya rin kasi yung ginagawa mo, hindi pwedeng hindi. Dahil yun yung pinagagawa niya sa iyo. So, ayun, thank you Lord po. Amen. Yung wise builder na sinasabi rito, Jam, ito yung taong nakarinig at sumunod. Kasi many hears, mga kapatid, but they do not obey. So, ang wise builder na sinasabi rito, ito yung nakarinig at ito yung sumunod. Kasi po, once we are in the world, inevitable po yun na tayo ay magbi-build ng house natin. Ibig sabihin, building a house also symbolizes building your lives. So, lahat po tayo ay magbi-build ng buhay natin. Ngayon, sabi nga ni Sister Jam, yung pinaka-blueprint dapat ng binibuild nating buhay natin na nagsisimbolize tong house na sa binasa ni Sister Jam, ang dapat pong blueprint ay yung Bible, yung salita ng Diyos. Kasi yun dapat po yung tinasabi ni Pastor na inception. The beginning. Doon dapat ang simula ng pagbibuild mo ng buhay mo sa salita ng Diyos. Kasi po, yun ang tinatawag na wise builder. Ang instructions po and words ng Panginoon are the materials that will determine ng tibay ng binibuild mong bahay. So ano bang materyales? Kailangan, di ba, pag nagbibuild ka ng bahay, materialis puertes, ang sabi nila. Kung gusto mong magtagal yung bahay mo. Kasi merong mga substandard dyan. May mga substandard na bahay, mga kapatid. Hindi pa tinitirhan, may mga biyak-biyak na. Ibig sabihin, substandard ang mga materials na ginamit. So sa atin po, bilang Kristiyano, kapag ikaw, ang ginamit mong materyales sa pagbibuild ng buhay mo ay yung salita ng Diyos, malamang po ang mga materyales na gagamitin mo dyan, talagang it will stand the test of time. Yun yung mga storms na sinasabi ni Sister Jam dito. Kasi po, pero alam nyo, i-take note natin dito ang kinakausap dito ng Panginoon, Jam, mga Christians. Kasi who hears, sabi niya, and obeys. Ang mga nakakarinig at mga sumusunod, mga Kristiyano. Kaya ito po ay para sa ating mga Christians, mga kapatid. Tapos po, dito sa binasa ni Sister Jam, dalawang klase, kinategorya po ito sa dalawang klase. Ang wise builder at saka foolish. Sa Tagalog, masakit yung foolish, mga kapatid. Hangal ang tawag. Hindi po ako nagmumura. Yun po ang tawag sa Biblia. Hangal, sabi rito. So, ang wise builder builds upon a rock, ang sabi ni Sister Jam. Alam mo si Jam, kagabi nung pinag-aaralan ko to, ang mga rocks pala ay considered na non-living.
Hindi siya kasama sa mga living creatures. Non-living siya. Pero, ang sinasabi rito na batong buhay ay si Kristo. Kaya, kung ito'y literal mong kukuhanin, parang wala namang buhay na bato. Kasi, parang walang hindi siya, hindi siya considered na living. Kasi po, ang sinasabi ritong bato na batong buhay ay si Kristo. Hindi po siya lifeless rock. He is a living stone, living rock. Siya po ang the rock of our salvation. So, hindi siya lifeless. Kaya kailangan sa kanya mo at sa salita niya i-build ang ibinibuild mong buhay. Kasi ang buhay po natin at ang destinies na tatahakin po natin dito ay is determined by your obedience dun sa works of the Lord. Kasi ang storms na sinasabi rito, yung sinabi ni Sister Jam, mga kapatid, ang lahat po, simula noong pa, there have always been storms and there will always be storms in our lives. Kahit na wise builder ka, kahit na foolish builder ka, hindi mo maiiwasan ang storms. Actually po, kaya yung wise builder dito ay nagtayo ng bahay sa batong buhay dahil kahit na wise builder ka, alam niya na dadaan ka pa rin ng mga storms in life. Isa yan sa mga inevitable. Walang taong nabuhay sa mundo na hindi dumaan sa storms. Kaya nga, kung yun pala ang fact, kailangan doon ka sa wise. Dahil kapag nandun ka sa foolish, naku, konting hindi pa, signal number 1 pa lang. Baka yung bahay mo gumaganyan na. Wala na bubong. Wala na bubong. 1 pa lang yun, mga kapatid. Kung signal number 4 na ang dumating na bagyo sa buhay mo, papaano na po kung ang materials na ginamit mo sa pagbibuild mo ng buhay mo ay mga substandard at hindi ang salita ng Diyos ang naging batayan? It will not stand, mga kapatid. Ano po? So, ang wise builder builds wisely. Alam niyo po, it takes time para mag-build ng bahay. Kaya sa pundasyon pa lang, siguraduhin mo na matibay. Kasi po, kung hindi matibay ang bahay at dumating ang unos na guho, ang mangyayari, pinakamahirap daw pong i-repair ay ang foundation. Kasi para maayos mo ulit ang foundation, kailangan mong maguho. Kailangan mong gibain ng lahat para magsimula ka ulit na magtayo ng good foundation. Kaya sa umpisa pa lang, gandahan mo na ang foundation ng buhay mo. Kasi ikaw din naman po ang makikinabang. Kaya dun sa Psalms 127, may awitin dyan, Jam. Natatanda mo? If the Lord builds. Oo. If the Lord does not build the house, the work of the builder is useless. If the Lord does not protect the city, it does no good for the sentries to stand guard. It is useless to work so hard for a living, getting up early and going to bed late, for the Lord provides for those He loves while they are asleep. Speaking of, the Lord provides for those He loves while they are asleep. Nagkasigawan po dito at nagkatuwaan ngayong umaga, mga kapatid. Kasi nakita po ng mga iba sa amin dito ang kanilang mga pangalan doon sa Paranakash ng Parañaque Municipality. Yay! Yung ibang workers may tithes. Sana all! Oo. Ano pa?
Konting liglig pa sa langit. Ang galing. At sige, mag-pray muna tayo bago natin ituloy ang una muna ng pasasalamat kay Lord. Sister Jam, mag-pray na tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Muli, Panginoon, papurit pasasalamat po ang binabalik namin sa inyo. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw na kami ay muling makakapaglingkod para sa inyo, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa kalakasan at kagalingan para sa aming lahat. Salamat din, Lord, sa live streaming na inalaw mo, Lord, para mas marami pa po ang maabot na kaluluwa, Panginoon, at makakilala sa iyo. Sa mga magaganap po sa buong live stream, kayo po ang manguna, Panginoon. Lahat ng ito ay tinataas namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. To continue, ang atin pong mga birthday. Today is your birthday and you are so blessed, Sister Sally Bartolome. Yay! Oo, kasi isa siya sa mga napili na makareceive ng cash. Si Sally kasi pinag-uusapan natin eh. Okay, naka-receive siya. Isa siya sa mga napili ng municipality ng Parañaque para maka-receive ng 5,000 pesos. Yeah, may panghanda na siya. May panghanda na po may siya. May panghanda na si Sister Sally. Ang galing naman, talagang mabait si Lord, Birthday niya ngayon, tapos isa siya. Nag-iisa siyang Bartolome na napili sa BF Homes. Galing naman. And today is your birthday also, Sister Precious Janine Hison, apo ni Sister Fe. Tapos, kay Brother Manuel Kihanse, pinsan ni Sister Glo Garcia. Alam nyo, kaya natin nababanggit yung ni Sister Glo. Ang daming nanonood ng mga kamag-anak niya. Nakakasama natin. At si Stefan Estopia, apo rin ni Sister Glo Garcia. At birthday din ngayon ni Josiah Kaabay. Saya! You're welcome! Birthday ni Saya. Saya, mag-love offering ka sa Sunday, birthday mo. Okay. Birthday din ni Sister Renny Rose De Leon, na anak ni Sister Menchi De Leon. Happy birthday, Renny Rose. Kahapon, nakalimutan nating batiin si Sister Nenita Anuncilia. Sister Nenita, happy birthday! Siya ang kapatid ni Sister Cecil na nasa USA. Sister Nenita, happy birthday po sa inyo. Ayan. Kantahan natin siyempre ang mga may birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid! Ang dalangin po namin sa araw ng inyong kapanganakan ay maging maligaya po kayo at puspos ng pagpapala, kagaya ng pagpupuspos ng pagpapala kay Sister Sally. Amen. Kaya ang ligaligaya niya. Ayan. Dok, titirahan kanya ng handa niya sa 31. Makakabayad na siya ng utang niya sa iyo na Jollibee. Oo. Ayan, salamat sa Diyos. Okay. Yung unang awitin natin, inawit ng mga bata. Walang may request noon. Bakit ba? Request namin. Okay. Ngayon po, mga kapatid, hindi po ba, in-announce na natin dyan, marami na ang mga nagpadala ng tula at marami pa ang mga coming pa. Amen. So ngayon, wala pa tayong announcement muna bago tayo Memory mag-Chris Talk verse po. Tuesday? Ay, memory verse!
Tignan mo nga naman ang memory ko, ano? Ang memory verse pa naman, nagkaroon ako ng memory lapse. Okay. Ang atin pong memory verse last week ay makikita natin sa John 14:6. And he said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang sabi po. At ang memory verse naman natin for this week, Sister Jam, ay makikita natin sa Mark 5:34. And he said to her, Daughter, ba't nakalimutan ko na? Your Daughter, faith. your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Yan. Kahapon nalito ako kay Boots dyan. Sabi niya kasi, and he said to her daughter, Walang pause. Boots, wala kang kama-kama dyan, ha? Kaya nalito ako kahapon kay Boots. O, tandaan natin, yung last week, and he said to him. Ngayong week na to, and he said to her. Not to her daughter, but to her. Ayan po. Dalawa na ulit yan, mga kapatid, ha? Kaya tatandaan nyo pong mabuti. Try nga natin kung total marami tayong oras. I-try natin, ha? Yung ating last month, tigdalawa tayo, First ha? week po. Last what? Last month na memory verse of last month. Ang una po natin ay Proverbs 3. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your path. Ang second week po ay nasa Matthew 4:4. It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Ang third naman po ay Sa Psalms 119 verse 11, Your word I have hidden in my heart that I may not sin against you. Tapos yung pang-apat po sa Isaiah 26 verse 3, You will keep him in perfect peace, those whose mind is stayed on you because they trust in you. Nakaka-anim na tayo, mga kapatid. Nakailan po kayo? Okay? Huwag po kayong magkaroon ng memory gap. Ano ba yung tinitake para walang memory gap? Yung kay Not Kuya- ano yung tinitake kay mo. Kuya Kim. Huwag yung i-take. Hindi effective kay Arnold. Kung ano man ang tinitake ni Arnold para sa kanyang memory gap. Ah? Memory Plus po yata yung dati ini-endorse ni Kuya Kim. Memory plus. Nagtitake ka nun, Minister Arnold? Buti na lang. Kung hindi, sasabihin ko, hindi effective eh. Masisira daw po ang produkto ninyo pag kay Minister Arnold yun. Okay, thank you, Lord. Ano? Basta nakakahawa ang saya ng mga kapatid namin dito. Nagsisigawan. Tane, si Judith mo, oh. May mambayad na ng Judith niya si Sister Ne. Okay. Ngayon naman po, tayo ay dadako sa ating Christok Tuesday. At ito po ang ating kapatid na si Sister Liway from San Pablo Outreach. Pakinggan natin. Mabuting araw po sa inyong lahat. Bago ko po basahin ang tula, ako lang po yung magpapasalamat sa ating Panginoon sa pagbibigay sa akin ng muling kaarawan ko. 65 years na po ako ngayon. Thank you, Lord. Manalig, sumamba at umasa. Kung ating mamasdan ang ating paligid, laking pagbabago, halos di malirip. Bakit nagkaganito ating maiisip? Ang nangyayari ba'y isang panaginip? Ang masayang buhay na palitan ng lungkot. Dahil sa virus, dito'y umiikot. Lahat nangangamba, sa puso'y may kirot. Hindi nakikita, kaya't natatakot. Mayroong nagsasabi, buti pa ang gera. Dahil ang kalaban, sila'y nakikita. Kung lumalapit na, makakaiwas pa, di tulad ng COVID. Paglapit, huli ka. Normal nating buhay, naging new normal na. Ating mga galaw, may limitasyon pa. Bawal ang lumabas kung ikay senior na, di tulad ng dati, papasyal pa. Laging naka-face mask, di dapat tanggalin. Ipinatutupad ang social distancing. Ang hindi sumunod, sila'y huhulihin.
mayroong parusa at may multa pa rin. Mga kapatiran, ating ipagdasal ang mga frontliners na nasa ospital, mga manggagawa ang iba'y natanggal at ating idulog sila sa may kapal. Sa lahat ng ito, huwag mabahala. Tayo ay may Diyos, laging mapagpala. Sa Kanya umasa, Siya ay dakila, di pababayaan, tayo'y magtiwala. Kapag mayroong takot, lagi mong iisipin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Ang banal na aklat, tuwin ay basahin, pagkat salita niya ay Kanyang tutok din. Ang pandemyang ito, siya'y lilipas din. Ang aral ni Jesus ay ating susundin. Masamay iwaksi at ating linihin ang maksunod sa Kanyang tagubilin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang galing naman, ano? Ang galing ng tula ni Ann. Natuwa ako dun sa mga senior, bawal lumabas. Na ang gusto'y papasyal-pasyal. Wala nang pasyal ang senior. Si pastor nga nangangati na ang paa. Sabi niya, saan tayo maglalakad? Dito, sa court. Sa bahay, mag-akyat manaog. Gumagawa ng tula, oo. Di ba ang ganda? Ang kinoffer lahat ni Sister Lee. Why? Yung nangyari dito. Tapos sa pinakadulo, ang solusyon talaga, sundin ang alituntunin ng Biblia ibinigay sa atin. Akin na yan. Ayan. O mga kapatid ha, padala pa po kayo ng inyong mga tula na ibinigay po sa inyo ni Lord. Tapos, yan po ay ano kayo, may price ulit yan. Oo, ang price po niyan ay isang bote ng Centrum. Gold. Gold? Oo, pang senior. Di ba mga kapatid? So, padala po kayo. O, kahit hindi senior. Oo, pagka hindi kayo senior, di yung Centrum na regular. Yung kay pang papapi. Ganon. Okay. Hindi po muna tayo magla-like ngayon, syempre. After po ng mga tula na yan, sabay-sabay po ulit silang ipopost sa ating website. Pagkatapos po, pag sinabi ng go na yung botohan, yan, likes. Pero kahit hindi pa mag-likes, i-share nyo na po ito. Maraming salamat po mga kapatid sa mga nag-share po sa mga timeline nila, Sister Jam, no? Ang tawag doon, Sister Jam, Watch party. Nagpapa-watch party. Kasi dumadami po ang naaabot ng salita ng Diyos kapag sinishare natin ito. Yung iba ayaw mag-share, ayaw magpa-watch party kasi 50 pesos daw eh. Sabi ni Sister Sally, 50 pesos. Isang buong episode. 50 pesos daw. Mga kapatid, 50 pesos lang yan. Walang katumbas ang mga kaluluwang maaabot po. Hindi mo kayang Sige nga, Beb, gawan mo nga. Ano ang kwenta ng 50? Kung walang kwenta. Ang ganda, nung mga sabi kasi ni Lola Evelyn pag nagbibigay ng resibo, walang kwenta ang iyong kwenta kung walang kwento. Oo. Kaya kailangan kinukwento mo doon kung saan to nanggaling, ay saan to ginamit, ganon. So, wala daw kwenta ang iyong kwentang ibinigay sa kanya kung walang kwento. Okay, nagiging makata tayo dahil dyan, Sister Jam. Amen, opo. Diyan pa kami gusto kong batiin. Hello, Quezon City Prayer Group. Hello Mami mo. sa mga kay Mami, kay Daddy, sa mga kapatid kong nasa Japan at Korea, sa mga, tsaka yung mga pinsan ko all over the globe.
All over the globe. Thank you, Lord. Mga kapatid, mag-ingat din po kayo. Ano po? Kasi puwera sa COVID, meron pong virus na yung regular flu na siguro change of weather dahil sa ulan, ganon. Bukod po dun sa ating COVID virus, COVID virus na pala yung COVID. Bukod po sa ating COVID, corona, natuwa ako sa daddy mo Nakikipag doon sa COVID-19 So, ano ba daw ang ibig sabihin ng COVID? Bakit COVID-19? Kasi coronavirus disease 2019. Meron palang ibig sabihin ang COVID. Sabi ng daddy mo. Hindi ko matandaan. Yun yung identification, yung chips na merong ganon. Yung parang vaccine na gagawin. Dadaanin sa chip, microchip. May microchip. Oo, yun daw. So, bukod po sa COVID, ay meron pa rin po tayo nung mga regular na flu virus, mga kapatid. Yung hindi umuwi sa COVID. Meron po. Kaya, mag-ingat po tayo. Tapos, pag-pray nyo rin kami dito. may mga lagnat din yung iba. Pero hindi po ito COVID kasi isang araw. Tapos, nakatayo na ulit. Kaya lang, syempre, dahil yung virus nandito na sa comfy, ayan si Jam, nakita nyo, nakaganyan. May sinat na ngayon. Yung technical po namin ay unti-unti, nalalagas. Pero thank you, Lord. Sino nauna? Si Minister Arnold, pagkatapos ng isang araw, nakapag-vacuum na. Sinundan siya ni David. Naka-isang araw din si David ng lagnat. Tumayo na. Tapos, si Iko. At saka si Jam. Sister Tata, wala gayon. Ganun din, nilagnat. Si JB, si Marivic, si Maripas, si John Floyd, si Jenjen, si Andoy, si Maripas. Si Andoy ang nauna. Si Jessie ang nauna. Ayan. Lord, put a stop on this, Lord. Tama na po, in Jesus' name. Amen. Oo. Thank you, Lord. No, yung mga seniors natin protected. Oo. Yung mga malalakas lang ang katawan. Ayan. Salamat sa Diyos. At si Lord po ang nagsusustain sa amin lahat dito. Ano po? Thank you, Lord. Dagdag na rin natin tari yung dengue para maglinis sa mga nakatenggang Oo tubig. nga pala. Sige nga, Jam. Tag-ulan na po. Bigyan mo sila ng Yan. Dahil tag-ulan na, mga kapatid, make sure na walang nakatenggang tubig, naka-open ng mga timba, kasi babahayan ng lamok. Opo. Kasi baka masyado tayong na-focus doon sa COVID. Nakalimutan po natin na may mga ibang virus na pwede naman nating maiwasan. Alam nyo, ang sabi ni Brother Christian ng Laia, nung nag-guest dito, di ba? Sabi niya, mas mahirap pa daw po ang madengue kesa ma-COVID. Doon sa naging experience niya, no? So, wala rin namang gamot yun. Pero, natutunan na natin na to live with it, di ba? Kaya, nakukuha lang siya sa pag-iingat. Pati naman po itong COVID, nakukuha lang din naman po ito sa pag-iingat. Yan. Okay. Bago tayo dumako sa ating storytelling para sa ating Chris Talk Tuesday, gusto ko lang pong batiin si Brother Gio at si Sister Ivy na nasa Brunei. Alam mo, may listahan ako kasi yung mga kapatiran natin na nasa abroad, Jam, hindi natin masyadong nababate dahil minsan, hindi natin sila kasabay. Dahil yung oras doon, madaling araw. Oo. Pero nakikita ko na lang na nagko-comment sila. Minsan, pinapanood po na nila yung replay. Kasi nga, minsan, itong oras natin, hapon sa iba, madaling araw sa iba, gabi dun sa iba. Ayun, yung iba naman may mga trabaho sa ibang bansa. Kaya gusto ko pong i-greet si Brother Bill Allen na anak ni Sister Annalyn Kakanindin, Sister Linda Generoso, si Ate Vicky, kapatid ni Sister Connie, Vicky Kabiling, si Sister Erlyn Rosilio na palagi pong nakakasama natin.
at ang mga De Guzman clan. Sina Sister Olivia De Guzman, si Sister Waning Saraos sa Israel. Sister Waning, kamusta po kayo dyan? Si Sister Siling Austria na nasa San Jose, California. Si Brother June Alaba. Alam mo ba si Brother June, sabi ni Sister SP, nag-positive ulit pero nagtatrabaho. Oh. Kasi yun yung trabaho niya eh. Apo. Yung, nagte-take care sila ng mga ganon. Pero malakas pa rin daw. Thank you, Lord. Sister Chris Milanyo ng Delano. Si Sister Deli Bernardo ng Australia. Si Sister Leticia Hardingham. Kung natatandaan nyo si Sister Leti ng Bustos, Bulacan, yan. Siya ay nasa Australia din yata or Canada, si Sister Leti. Si Sister Eds Cabral na nasa Hong Kong. Tapos si Ipoy. Ayan, nakakanood na ulit si Ipoy. Kasi nung nakaraan, hindi natin siya nakakasama kasi sa laot daw. So, walang internet. Ngayon, nakakanood na ulit. Poy, malapit na raw siyang umuwi. Yes. Oo. Tapos sila, lahat ng taga-Comfy, Illinois, si Halidon and Ziki, sila Sister Trining, at lahat po ng mga taga-Illinois. Yes. Sister Nida Hernandez na palagi ang nandyan at nanonood po sa atin. Okay. Yes. Ngayon, pwede na, no, Sister Jam? Opo. Meron ba akong mga announcement? Sister Nida Ugalde. Oo. Sister Blessy nasa Bulacan, wala siya ngayon sa abroad. Si Sister Rose Enriquez. Opo, Singapore. Oo. Anak nila, Sister Bening. Bening, nanonood palagi sa atin. Okay. Si Ara din pala sa Japan. Naalala kong unti-unti. Ayan. Maraming salamat po, Sister Rachel din ng Japan. Salamat po at palagian niyo po kaming sinasamahan at sabay-sabay po tayong nabe-bless sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Mga kapatid, keep on sharing. Huwag niyo na pong intindihin yung 50 pesos. The Lord will give it back to you more so that you can share it more. Yung ating live streaming. Kaya, thank you, Lord. Ngayon, it's time for our Chris Talk Tuesday sa storytelling natin. Yes. Kamusta mga kids? Ako ang Ate Andrea nyo na magbabahagi sa inyo ng kwento sa Biblia sa araw na ito. Ang pamagat ng kwento natin ngayon ay God's Creation. Wala pang hugis sa mundo at wala pang nabubuhay noon dito sa mundo. Puro tubig ang kapaligiran at napakadilim. Sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. nagkaroon nga ng liwanag. Maganda ang ginawa kong ito. Ngayon naman, maghihiwalayin ko ang liwanag at ang dilim. Lumipas ang gabi at ang maghapon. Iyon ang unang araw. Ganito ang ginawa ng Diyos sa unang araw, ang langit at lupa. Nagsalita uli ang Diyos. Ngayon, inuutos kong magkaroon ng kalawakan na maghihiwalay ng tubig sa itaas nito at sa ibaba. Tatawagin kong langit ang kalawakan. Sabi ng Diyos. Lumipas ang gabi at ang maghapon. Iyon ang ikalawang araw. Nagsalita uli ang Diyos. Ngayon, inuutos kong ang tubig sa ibaba ng langit ay maipon sa isang lugar para lumitaw ang tuyong bahagi. Tatawagin kong lupa ang tuyong bahagi. At dagat naman ang itatawag ko sa naipong tubig sa ibaba ng langit. Nasiyahan ng Diyos sa kanyang ginawa. At muli siyang nagsalita. Ngayon naman ay magkakaroon ng iba't ibang halaman ang lupa. Inuutos kong tumubo ang iba't ibang puno at halamang may bunga at binhi. Iba't ibang puno at halaman ang tumubo sa lupa. Tiningnan ng Diyos ang kanyang ginawa at sinabi, maganda ang ginawa kong ito. lumipas ang gabi at ang maghapon. Iyon ang ikatlong araw. Nagsalita ulit ang Diyos. Ngayon, inuutos kong magkaroon ng araw, buwan at mga bituin sa langit upang magbigay ng liwanag sa mundo at maghiwalay ang liwanag sa dilim. Ang mga ito ang magiging palatandaan ng mahalagang araw, taon at panahon sa mundo. Nagkaroon ng araw para magbigay ng liwanag sa umaga at nagkaroon din ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa gabi.
Tiningnan ng Diyos ang kanyang mga ginawa at sinabi, Maganda ang ginawa kong ito. lumipas ang gabi at ang maghapon. Iyon ang ika-4 na araw. Nagsalita ulit ang Diyos. Ngayon naman ay magkaroon ng iba't ibang uri ng isda at iba pang mga nabubuhay sa dagat. Inuutos ko rin na magkaroon ng iba't ibang uri ng ibon. Ginawa ng Diyos ang mga dambuhalang hayop sa dagat at sa lahat ng nabubuhay sa tubig at sa lahat ng uri ng ibon. Tiningnan ng Diyos ang kanyang ginawa. Sinabi niya sa lahat ng mga nabubuhay sa dagat, Magpakarami kayo at mamuhay sa anumang dako ng karagatan. Sinabi niya rin sa mga ibon, Magparami kayo at manirahan sa anumang dako ng mundo. lumipas ang gabi at ang maghapon. Iyon ang ika-5 araw. Sinabi uli ng Diyos, Ngayon, magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop, maamo at mabangis, malaki at maliit. Ginawa ng Diyos ang iba't ibang uri ng hayop. Tiningnan ng Diyos ang kanyang mga ginawa at sinabi, Maganda ang ginawa kong ito. At ngayon naman ay gawin natin ang tao. Magiging katulad natin siya. Siya ang mamamahala sa mga isda, ibon at sa lahat ng may buhay na ginawa natin. Ginawa ng Diyos ang tao na katulad niya. Ginawa niya silang lalaki at babae. Pinagpala sila ng Diyos at sinabi sa kanila, Magpakarami kayo upang magkaroon ng mga tao sa lahat ng bahagi ng mundo. Kayo ang mamamahala ng mundo. Kayo ang mamamahala sa mga isda, ibon at sa lahat ng uri ng hayop. Mayroon na akong ginawang mga puno at halamang may bunga at binhi na maaari ninyong kainin. Para naman sa pagkain ng mga hayop at ibon, ginawa ko na rin ang mga damo at mga iba pang halaman. tiningnan ng Diyos ang kanyang mga ginawa at sinabi, Napakaganda ng ginawa kong ito. lumipas ang gabi at ang maghapon. Iyon ang ika-6 na araw. Natapos ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa. Nagpahinga siya sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang araw na ito. Ginawa niyang espesyal ang ika-7 araw dahil natapos niya ang kanyang mga gawain. Ganito ginawa ng Diyos ang langit at lupa. Nung una pa man, bago pa tayo nilikha, nag-provide na ang Diyos sa lahat ng ating pangangailangan. Psalm chapter 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I have everything I need. Paalam mga kids! Hanggang sa muli! God bless! Magandang umaga mga kapatid na nasa Timog, Hilaga, Silangan at Kanluran. Martes, Kristok na naman. Madaragdagan ang ating kaalaman. Thank you, Lord. Pero napapatula tayo dito, no? Amen. Magandang umaga, mga kapatid na nasa Timog, Hilaga, Silangan at Kanluran. Martes, Kristok na naman. Madaragdagan ang ating kaalaman. Thank you, Lord po, sa ating writer na si Sister Nene Awang. Thank you, Lord. Pero bago po kami Amen. Thank you. Sige, Ito po, meron din pong isang tula, galing po sa ating kapatid na si Minister Jeff Bora. Ang 50 ay magiging 100. Magiging. Kasi yung kanyang mali pagkakahati-hati. Take two, live po tayo mga kapatid. Ang 50 ay magiging 150 kung gagamitin mo ito sa may kwenta. Tulad ng watch party na sinasabi nila, and I thank you. Minister Jeff,
may 50 ka na. Bigyan ng jacket yan. Amen. Pero bago po kami magsimula, may isa pa pong tula mula sa ating mga children ministry. All things bright and beautiful. All things bright and beautiful. All creatures great and small. All things wise and wonderful. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing colors, He made their little wings. The purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning that brightens up the sky, the cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruits in the garden, He made them every one. He gave us eyes to see them, and lips that we might tell how great is God Almighty, who has made all things well, all things bright and beautiful. Lord, si Sis Dednayan Balanggit. Yan po ang ating sa mga children ministry na ginagamit din ng ating Panginoon. Bago po kami magsimula, hindi pa po kami nakakapag-greet eh. Babatiin ko lang yung aking mother, Nanay Sally Adun, na nanonood din ngayon, at yung aking yung kapatid ko sa Kalbila at dito, nanonood na rin po sila. Talagang napakabuti ng Panginoon at napakaganda ng araw ngayon. Sister Judith? Yan, sa akin din po mga kamag-anak, mga magulang ko, Diyos Santa Ana, at yung kapatid ko, si Doc, nakarating na. Purihin ng Diyos, thank you sa safe travel. At sa mga nandyan sa outreach ng Batangas, mga kababayan, mga kamag-anak, kaibigan, salamat sa patuloy na pakikinig sa ating live streaming. Thank you, Lord. Amen. Nakita natin kanina yung present ng ating mga batang, mga chikiting natin. At si Sister Andrea po, Andrea Magadia, ang nag-storytelling kanina. Ito po ay ang God's creation. Alam niyo po, Sister Judith, di ba? Gusto ko na rin naming, kumbaga mag-throwback kami. Kasi sa akin po, nung nagtuturo ako sa children, ito po yung pinakagusto kong ituro sa mga bata. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi sa activity lang po, mauubos na ang oras nila. Kasi nag-uuna-unahan sila kasi very colorful kapag yung activity na to ang aming pinipresent. Kasi nga, gustong-gusto ng mga bata yung nagkukulay sila. Alam niyo na ba ng creation from day 1 to day 7. Kaya, ikaw Judith, may naalala ka ba? Ay oo, lalo na sa outreach, paboritong lahat ng mga children, itong topic na ito, pag narinig nila yung tungkol sa paglikha ng daigdig. At lalo na pag meron tayong presentation, naalala ko nung meron tayong anniversary, may mga costume na colorful, yung mga sister, mga gusto nila yung iba't ibang klase ng bulaklak. Yan ang gustong-gusto nila. At saka yung mga bata, yung mga animals, excited ang mga bata pag ganitong portion po ang ating laging segment. Amen. Tunghayan na natin. Sister Judith, saan ba matatagpuan tong God's creation? Pwede ko nang pasimulan. Dito po sa ating pag-uusapan ay makikita po natin tungkol sa Bible ang paglikha ng Diyos sa daigdig. At sa Biblia, ang Genesis po ay nagmula po ito sa salitang Grego na ang ibig sabihin ay pasimula. Sa ibang version nga po, simula. Kaya nakita ko po dito na isinalaysay sa aklat na ito ang paglikha ng sandaigdigan. So nakita ko po dito, gaya ng na kwento, na istorya ni Sister Andrea, kung papaano nalikha ng Diyos. At nakita ko nung habang pinabasa ko po ito, pinag-aaralan, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. At nakita ko po dito at pinatunayan po ni Juan sa talata
sa Kabanata 1, talata 1 hanggang, sa chapter 1, verse 1 hanggang 2, ng 1, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Kasama na siya noon ng Diyos. At sa simula pa'y naroon na ang salita. Amen. Ayan po ang ibig sabihin ng Genesis o sinasabi ng pasimula. Naalala ko tuloy, usong-uso nating pinapanood ng mga Korean movie, di ba? May mga episode, ilang episode yan. Pero alam nyo, sa akin po ayokong mag-umpisa kapag hindi episode 1 eh. Kasi hindi mo maiintindihan yung katapusan. Maski po sa pelikula, di ba? Yung iba dati kasi, pagka nanonood ka ng sine, pagka naabutan mo kalahati, katapusan na, ayaw mo na, pero hindi. Ako, uulitin ko po sa umpisa. Pinakamagandang umpisa natin sa panimula ang isang istorya. Thank you, Lord. At ito pong sa Genesis na po to, sabi nga yung God's creation, meron po kaming mga ilan, kung ano-ano ang mga kadahilanan, bakit ba nalika ng ating Panginoon ang sanlibutan? Sister Judith, gusto mo bang magbigay ng isa? Ang isang nakita ko, ng dahilan ng paglikha ng Diyos dito sa daigdig o sa sandaigdig ay sabi dito, God created the world and everything in it. It make His glory own. Sabi nga doon sa awit 24 verse 1 and 2, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari ay si Yahweh na ating Panginoon. Itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan. Inilagay ang pundasyon sa mga tubig sa kalaliman nito. At nakita ko doon na napakaganda, napakatibay ng paglagay ng pundasyon ng Diyos. Biro mo, sa pinakailalim nito ng tubig. At nakita ko doon na sa awit 19 verse 1, makikita mo yung kadakilaan ng kapangyarihan ng Diyos na ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Maliwanag na nasasaad kung ano ang kanyang mga gawa. At nakita ko dito yung awit na inawit ng mami na paborito po niya. Amen. Yan. Thank you, Lord. Ito Gusto po yung naming awit na awitin. the heavens declare the glory of God. Aawitin po namin Amen. ni Sister Lisa. Ganito po yon. 2, 3. The heavens declare the glory of God. Praise His wonderful name. The heavens declare the beauty of God. Wonderful is His name. The heavens declare the grace of our Lord. Merciful is His name. Glory, beauty, grace comes from the Lord above. Yan ang isa sa paborito ng mami at madalas tong kantahin kapag ang mga lesson po natin ay yung mga bagay na ginawa ng Diyos na kamangha-mangha sa ating kapaligiran. Amen. Diyan talaga pinapakita yung kalwalhatian ng ating Panginoon sa kanyang creation. Sa akin po, meron din ako nakita. Yung pangalawa nga po, God created the world and people as an expression or manifestation of His love. Sa Tagalog nga, nilikha niya ang mundo at tayong mga tao para mahayag ang kanyang dakilang pag-ibig. Bakit ko po nasabi to? Kung nakita po natin, isa-isayin natin sa day 1, ang langit, ang light, liwanag. Sa day 2, sky and water. Yan po ang langit at kalawakan. Pangatlong araw, land and seas, lupa at dagat at maging yung mga halaman na nandito. Pang-apat, sun, moon and stars, araw, buwan at bituin. Pang-5 araw, fish and birds, isda, ibon,
At kasama rin dyan ang mga iba't ibang uri ng hayop. At yung pang-anim, ang pinakamahalagang kanyang nilalang ay ang tao, man and woman. Pero bago niya nilang ito, nakita niyo po pa sa day 1 at sa day 5. Pinrepare na ni Lord lahat ng ating pangangailangan. Bago pa man niya tayo kinirate, gaano mahal tayo ng Panginoon. Kaya hindi natin masasabi na bakit tayo nabubuhay. Kasi noon pa man, hindi pa tayo buhay. Pinrepare niya, inorchestrate niya in an orderly form ang pagkakalika ng Panginoon. Nabanggit nga kanina ni Sister Ria. Kanina pa kami nagtatanungan ni Sister Judith, yung sa Psalm 127. Kung sa Psalm 127 natutulog, dito pala hindi pa tayo nililika ng Panginoon. Prepared and well provided na tayong lahat. San pa? Kung titinan nga natin unlimited Bakit ka mo? Sa light, kahit brown out, lumabas ka sa umaga. Makakagalaw tayo sa umaga. Sa gabi, kahit brown out, may buwan na nagliliwanag. Yung tubig, although tayo may nilad o nawawalan, pumunta ka sa bundok, hindi nawawalan ng tubig. Ang mga halapan, naalala ko sabi ni Pastor, kasi kailangan healthy food tayo ngayon Alam niyo, walang bayad yung mga malunggay. Kayang-kaya po natin magtanim. Healthy food po yan na kinreate ni Lord. Sampa tayo, we are all well provided by the Lord. Ganun niya tayo kamahal. Gusto ko lang pong basahin sa Psalm 8, 4-5. Ito po ang nasasaad. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ganyan niya tayo kamahal. Dahil nga din daw sa Psalm 127 na nabanggit ko. Nais ko rin pong may awit dito, pambata rin Sir Judith, yung isang awitin din po ito na paborito ng mga bata. Napakataas, di maabot, napakalalim, di masisid, napakalawak ang pag-ibig ni Jesus. One more time. Napakataas, di maabot, napakalalim, di masisid, napakalawak ang pag-ibig ni Jesus. Ganyan ang pag-ibig na taglay ko ngayon. Napakataas, napakalalim at malawak. One more time. Napakataas, napakalalim at malawak. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. May isa pa, Sister Judith. May isa pang dahilan kung bakit yung creation ni Lord. Yan. Ano nga ba ang dahilan na isa pang pagkalikha ng Diyos sa atin? Ito'y napakahalaga upang malaman ng mga tao na merong Diyos na buhay. Yan. Sabi nga po dito sa Hebreo 1, sa verse 1 hanggang 2, noong una, nangusap ang Diyos sa atin, mga ninuno, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan. At siya ang piniling tagapamana ng lahat ng bagay. At binanggit din po doon sa Colosas 1, sa verse 15, umpisahan ko, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi,
pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at sa paraan at para sa Kanya. So nakita ko dito na napakahalaga ng paglikha ng Diyos sa lahat ng bagay na gusto niyang gawin. Gusto niyang gumawa ng tao. Kagaya nating kawangis. Ngunit ito kakaiba. Ang ginawa niya ay mismong siya, kalarawan na hindi nakikita. At ngayon, sa panahon ngayon, nakita na ng mga unang tao na disipulo, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nilikha ng Diyos ang lahat upang tayong mga tao ay malaman natin na merong totoo na buhay na Diyos. Amen. 100% man, 100% God. So, upang malaman natin na tunay na merong Diyos. At dito nakita ko na napakahalaga na malaman natin mga tao na merong tunay na tanging Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay. Sabi nga, sa panahon ngayon, kung hindi kaya ng taong i-resolve yung paglaban sa COVID, meron tayong Diyos na mas makapangyarihan sa lahat. Naalala ko yung advice ng kapatid ko, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mangamba sa mga gamot. Nandyan lang sa paligid yung gamot. Lagi kayong kumain ng mga gulay. Lalo na daw po yung number 1, yung malunggay. Kaya mapalad tayo dito sa compound natin, marami tayong puno ng malunggay. At ang napakaganda po, tayong mga sisters, mga nagtanim po ng mga iba't ibang klase ng gulay. Amen. Kaya ano pa ikatatakot natin? Doon pa lang sa pasimula, inihanda na ng Diyos ang ating pangangailangan. Bakit tayo matatakot sa mga virus? Ito lang ang susi, kumain tayo ng lahat na nilikha ng Diyos na masusustansya. Biruin nyo, kapag kayo nanood ng TV, dun sa channel 5 ba yun o 9? Sa channel 5 po yun, sa doktora, yung healing galing, puro halamang gamot po ang ina-advise. So pinapakita dito, sa kanyang nilikha, naroroon na ang ating pangangailangan. Amen. Thank you, Lord. Meron pang-apat eh. God wants to know that He is powerful. Isa yan sa dahilan. Bakit masabing powerful? Sa nakita ko dun sa creation, tayong tao lamang, kasi lahat simula sa salita ng Diyos. Tayo, hininga ng Diyos, breath of life. Tayo lamang yung powerful talaga si Lord. Hininga niya tayo para tayong mabuhay. Naalala ko tuloy kapag may emergency, di ba, pag kami mga taong parang nahihimatay, ano po yung unang ginagawa? Yung CPR ba tawag doon? Nire-revive? Di ba, mouth to mouth? Talagang napakahalaga, powerful talaga ang ating Panginoon. Yung hininga niya, ibinigay niya sa atin para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa nga pinatunayan niya ng Lord sa atin, isa yan sa attribute ng ating Panginoon, that He is all-powerful. Thank you, Lord. Alam ko, sa mga kadahilanan yun, marami pa Yan lang po ang aming mabibigay, ang 4 na bagay na yan. Ang kadahilanan na bakit yung creation ni Lord ay nandito sa atin. Sister Judith, baka meron kang last message about yan sa creation na yan? Ayan. Kaya gusto ng Diyos na makilala natin siya ng lubusan upang ang nais niya ay siya'y maparangalan sa lahat na nakikita natin sa kapaligiran. Kaya sabi nga po sa awit 50:23, ang parangal na nais ko na sa aki iaahin ay handog na pasasalamat at pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Sa mga taong masunurin, sa mga taong tapat, naniniwala, nananalig, nananampalataya, ito ang pangako ng Diyos
sa atin. Sambahin lang natin siya, purihin, pasalamatan, anuman dumating sa buhay natin. Huwag tayong panghihinaan, huwag tayong magsasawa na laging magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Kasi yung pangako niya, yung ililigtas ang lahat na masunurin. Kaya kung dumaranas man tayo ng kanya-kanyang pagsubok, matatapos yan, may katapusan yan. Kasi, di ba binanggit po niya sa Zacarias na wala man tayong kakayanan o kapangyarihan, kundi nasa Diyos ang lahat ng tulong at kapangyarihan upang tayo'y magtagumpay. Amen. Thank you, Lord. Sabi nga, creation is the solution. Meron pa rin pa akong huling message. Uso kasi sa mga bata sa cellphone yung apps. Meron ako pong na-create na acronym sa apps. APPS. Yung A, appreciation. Even the Lord appreciates it when His creation is grateful for what He has done. Tayo din po, magkaroon po tayo ng appreciation sa lahat na nilikha ng Panginoon. Yung letter P, praise. The Lord deserve our praise and thanksgiving. Let's all give praise and thanks to our Lord. Isa pang P, privilege. No other part of creation can claim that remarkable privilege. Tayo po yun. Privilege natin na tayo bigyan at buhayin ng ating Panginoon. At yung letter S, serve the Lord with gladness. Yan po, download nyo yung apps na yan sa ating buhay Kristiyano. At sa aming pong panghuling awitin, Brother Arnold. Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Kami live. Sabayan mo kami, Sister Sally, birthday mo ngayon. Sister Sally, birthday mo ngayon. Sister Sally po, birthday ngayon. Man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Ikaw ang aming Diyos. Tunay ka, kamangha-mangha, kadakilaan mo'y aming ihahayag, pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi nagbabago. Ikaw ang aming Diyos. Tunay ka, kamangha-mangha, kadakilaan mo'y aming ihahayag, pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi nagbabago.
43 verse 7, we are created to bring glory to our God. Thank you, Lord. Sa ating pangwakas na panalangin, Sister Judith. Tayo po'y mananalangin, dakila ka, O Diyos na makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa. Hari ng mga hari, Panginoon na mapanginoon. Salamat sa iyong pagiging Diyos. Salamat na sa pamamagitan na iyong bugtong na anak na si Jesucristo, inihayag mo ang iyong kadakadaan, kapangyarihan, upang ang lahat ng sumamba sa iyo ay magpuri at magpasalamat at mahayag ang iyong kalwalatian dito sa lupa gaya na sa langit. Salamat po sa iyong dakilang kamangha-mangha na paglikha nyo sa sandaigdigan. At salamat sa Panginoong Jesucristo na iyong ibinigay sa amin, na sa sino mang manalig, manampalataya at tumanggap ay maliligtas. Kaya muli, ang lahat na ito ay binabalik namin na may parangal at papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Tuesday! See you tomorrow! Pag-ibig niyo, walang katulad ang pag-ibig niyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig niyo, walang katulad ang pag-ibig niyo. Walang katulad ang pag-ibig niyo, walang katulad ang pag-ibig niyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig niyo, walang katulad ang pag-ibig niyo. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Siksik-liklik, umaapaw, ang sa inyo ay ibibigay. Kung ano ang tinanim, siya nyo rin aanihin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Siksik-liklik, umaapaw, ang sa'yo ay ibibigay. Kung ano ang tinanim, siya mo rin aanihin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo. Handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Umaapaw, ang sa inyo ay ibibigay. Kung ano ang itinanim, siya nyo ring aanihin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo.